Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. 3 patay, 9 sugatan sa salpukan ng bus at truck sa Calasiao, Pangasinan. Lalaki sa Mangaldan, Pangasinan arestado matapos umunong pilitin ang isang dalagita na makipagtalik sa kanya kapalit ng nautang na pera. Bagyong Nando, posibleng maging super typhoon ayon sa Pag-asa. OCD1, nagtaas na ng red alert status dahil sa banta ng bagyo. At alagang aso sa Santa Cruz, Ilocos Sur, nag-uumapaw ang kasiyahan ng makipag-sing-along sa kanyang fur mom. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Tatlong katao ang patay habang 9 ang sugatan sa salpukan ng bus at truck sa Calasiao, Pangasinan. Ang insidente nahuli cam. Tutukan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Sa video na ito, makikita ang pag-overtake ng truck sa isang motorsiklo sa National Highway na bahagi ng Barangay Buod, Calasiao, Pangasinan, pasado alas 11 kagabi. Pero matapos mag-overtake, aksidenteng sumalpok ang truck sa kasalubong na bus. Sa lakas ng impact, umatras pa ang truck at halos tumama sa pader ng bahay. Wasak at yupi ang harapang bahagi ng truck. Malakas talaga, halos akala ko may sumabog na gulong o ganyan. Kaya tinignan ko, ganyan na nangyari. Nagsanib puwersa ang mga rescuer mula sa Calasiao, Dagupan at PDRRMO sa rescue operation. Head-on yung nangyaring aksidente doon at naipit yung nakasakay doon sa may freezer van na 4 na katao. Unfortunately, hindi pinalad yung 3 at isa lang yung nag-survive. Patay ang driver ng truck. Nasawi rin ng kanyang kinakasama at 8 taong gulang nilang anak. Ligtas naman ang isa pa nilang anak na 3 taong gulang. Kasalukuyang nasa ospital ang bata. Tubong Sison, Pangasinan ng mga biktima. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuha na ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. Kasi nga pahirapan talaga, masyadong naipit, masyadong matindi yung impact ng bagaan. Siguro mga mahigit kalahating oras bago sila na-retrieve. Sugatan ng driver ng bus at ang 7 pasahero nito. Wala pang pahayag ang driver ng bus. Hindi pa naglalabas ng pahayag ang Calasiao Police habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. May tuturing daw na accident prone ng National Highway sa bahagi ng Barangay Buod. Pero ayon sa mga opisyal ng barangay, sapat ang mga warning signage sa lugar. Patuloy ang kanilang panawagan sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho para iwas aksidente. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Arestado ang 26 anyos na lalaki sa Mangaldan, Pangasinan matapos umunong pilitin ang isang 17 anyos na dalagita na makipagtalik sa kanya kapalit ng nautang na pera. Nagbabalik sa report si Jasmine Gabriel Galban, exclusive. Arestado ang 26 anyos na lalaki sa entrapment operation ng Mangaldan Police sa isang inn sa Mangaldan, Pangasinan hapon ng Miyerkules. Pinipilit umano ng suspect ang 17 anyos na dalagita na makipagtalik sa kanya bilang bayad sa nahiram niyang perang nagkakahalaga ng 1,500 pesos. Pinagbabantaan din daw ng suspect ang dalagita na meron siyang ilalabas na video kung hindi siya pumayag na makipagtalik sa kanya. Kailangan daw makipagkita ang dalagita sa suspect sa isang inn sa bayan. Doon na nagsumbong ang dalagita sa mga pulis at ikinasang operasyon. Na-recover din sa suspect ang isang sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na gagamitin daw dapat nila ng biktima sa loob ng inn. Then, anong Chapter 17, iningay na po na magbayad po na itong victim na sumama na po sa kanya sa hotel at yung katawan niya po ibabayad niya. Sabi niya, magsashabu sila sa loob at magtatalik. Pero lingid sa kaalaman ng suspect, bahagi na pala ito ng operasyon laban sa kanya. Hindi ko naman na gustong basta maniningil lang sana. Kaso, wala. Na-frame up na. Wala rin daw katotohanan na pinipilit at tinatakot niyang biktima.
Patong-patong na kaso ang kinakaharap ngayon ng suspect. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang biktima. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Gumuho ang lupa at bato sa Palyas Valley sa Bintari, Ilocos Norte dahil sa malakas na ulan. Humambalang ang mga debris sa kalsada. Wala namang napinsala o nasaktan. Pinag-iingat ang mga motoristang dumaraan doon. Sa barangay Mabini naman sa Santiago, Isabela, 39 na pamilya ang nilikas dahil sa baha. Pansamantala silang nanunuluyan sa evacuation center. Ayon sa Pag-asa, ang pagulan sa Ilocos Norte ay dulot ng hanging habagat, habang localized thunderstorm naman sa Isabela. Mga kapuso, lalo pang lumakas ang bagyong Nando habang patuloy na kumikilos sa dagat sa silangan ng bansa. Base sa latest bulletin ng Pag-asa, bago magtanghali kanina, huli itong namataan sa layong 1,005 kilometers silangan ng Central Luzon. Isa na itong tropical storm ngayon at kumikilos pa kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, tutubukin ng bagyong Nando ang extreme northern Luzon sa mga susunod na araw. Posible itong dumaan o maglandfall sa Babuyan Islands Lunes ng hapon hanggang Martes ng tanghali o hapon. Nananatili rin ang tsansa na lumakas pa bilang super typhoon ang bagyong Nando. Pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na tumutok sa updates. Sa ngayon, wala pang epekto sa bansa ang bagyong Nando pero magpapaulan ang habagat at localized thunderstorms. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Northern at Central Luzon. Posible ang malalakas na ulan sa ilang probinsya kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang pagulan sa ilang pang bahagi ng bansa. OCD Region 1 nagtaas na ng red alert status dahil sa banta ng bagyong Nando mula sa probinsya ng Ilocos Norte. Makibalita tayo live kay Sandy Salvacio. Sandy? Chris, naka-standby ngayon ang mga kawani ng Provincial DRRMOs kung sakaling manghingi man daw ng augmentation yung mga local response teams dito sa Ilocos Region. Itinaas na sa red alert status ang emergency response ng mga Provincial DRRM office sa buong Ilocos Region dahil sa banta ng bagyong Nando. Ibinase ng Office of the Civil Defense ang kanilang desisyon sa ulat ng Pag-asa na posibleng maging super typhoon ang bagyong Nando. Tayo rin ay nag-conduct na rin ng pre-disaster risk assessment scenario building natin kahapon at napag-usapan na po yung mga preparedness measures ng ating mga member agencies. Maulap ang kalangitan sa bahagi ng Ilocos Norte at Ilocos Sur kaninang umaga. Alas 10 ng umaga kanina, nadaanan pa ng news team ang mga kawani ng CDRRMO at mga opisyal ng barangay na nagsasagawa ng pruning sa ilang puno sa Barangay 17, Tabug, Batak City sa Ilocos Norte. Ma'am, pag may dumadaan na sasakyan, kung mapuputol yung puno, ma'am, pag may bagyo, delikado sa mga sasakyan. Ayon sa ilang residente, mainam daw ang ginawa ng LGU upang hindi raw mabagsakan ng mga sanga ng puno ang dumadaan sa kalsada tuwing may malakas na ulan. Maganda talaga ito, ma'am, kasi pag may bagyo, kahit malakas ang ulan, walang babagsak na kahoy, ma'am. Ayon sa OCD Region 1, nakaantabay na ang mga emergency vehicle at rescue equipment ng bawat PDRRM offices. Posibleng magpatupad ng preemptive evacuation ang mga lokal na pamahalaan sa mga susunod na araw, lalo na sa mga residenteng nakatira sa mga low-lying area at coastal areas. Especially sa mga areas na susceptible ng flooding, yung rain-induced landslide natin. Sunod-sunod nga yung mga pag-ulan, dadagdagan mo pa ng daladalang tubig ulan ni Nando. Yung mga malalapit sa mga river systems din ay maaring mag-swell, kaya unahan na natin. Handa na rin ang pamunuan ng DSWD Field Office 1 sa kanilang relief efforts sa mga posibleng maapektuhan ng bagyo.
Chris, wala naman tayong nararanasan na pag-ulan ngayon dito sa probinsya ng Ilocos Norte at nakausap na rin natin yung ilang mga residente dito sa Barangay 33B, La Paz, Lawag City at nabanggit nga nila na wala namang pagtaas sa antas ng tubig dito sa Padsan River magmula pa noong tumama yung bagyong Mirasol. Gayunman, nakausap din natin at tinanong din natin yung ilang mga mangingisda dito sa lugar at nabanggit nga nila na ramdam naman nila kahit papaano yung epekto ng habagat. Kasi nitong mga nakarang araw, medyo lumakas daw yung agos ng tubig sa ilog dahilan upang kumonte yung huling isda ng ating mga mangingisda. Balik naman tayo, Chris, sa naging statement nitong Office of the Civil Defense Region 1 kanina na kung saan nabanggit nila na mahigpit nilang binabantayan ngayon yung posibilidad na umapaw itong Agno River. Kung sakaling umapaw man daw kasi ito, damay-damay na yung nasa 331 na mga barangays mula sa iba't ibang probinsya. Kaya naman muling nagpaalala ang Office of the Civil Defense sa ating mga kababayan dito sa Region 1 na maging alerto at maging mapagmatsyag sa ating mga paligid kahit na walang nararanasan na malakas na pag-ulan. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Samantala, isang malaking pawikan, aksidenteng nalambat ng ilang mangingisda sa Pamplona, Cagayan. Silipin sa report ni Jewel Fernandez. Isang malaking pawikan ang aksidenteng nalambat ng ilang mangingisda sa Pamplona, Cagayan nitong Miyerkules. Nasama ito sa mga huling isda kaya agad din tinanggal. Pinagkaguluhan ng mga residente ang pawikan. Pangalawang beses na raw na makalambat ng pawikan ang mga mangingisda sa lugar. Hindi na nireport sa lokal na pamahalaan ang mga nalambat na pawikan dahil wala namang nakitang sugat sa katawan. Nirescue naman ng isang magsasaka mula sa Barangay Sicalaw, Lasam, Cagayan ang isang adult Philippine Scops owl na nakita sa palayan. Nanghihina at hindi makalipad ang kwago. Nagulat din daw ng malapitan at makitang bumubula ang tuka nito. Hinala niya na maaaring nalason sa pagkain ng daga ang kwago. Kadalasan daw kasing gumagamit ng lason ng mga magsasaka bilang pamuksa ng mga daga sa palayan. Isinangguni na sa wildlife rescue ang ibon at nabigyan ng lunas. Nang manumbalik ang lakas ng kwago, pinakawalan na rin sa gubat. Ilan sa mga uri ng kwago ay kabilang sa National List of Threatened Species na inilabas ng Biodiversity Management Bureau sa ilalim ng ahensya ng DENR noong 2019. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Bahagyang pagbaba ng supply ng bangus fingerlings nararanasan sa Dagupan City ayon sa bangus growers. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy ang monitoring ng SAMAPA sa lahat ng palaisdaan sa probinsya ng Pangasinan. Mula sa dating 18,000 hanggang 20,000 na bangus fingerlings na pinapakawalan sa fish pond na ito sa Dagupan City, nabawasan na ng hanggang 5,000 fingerlings. Bahagya raw bumaba ang supply na nakukuha ng mga bangus grower mula sa kanilang supplier. Oo ma'am, kumukuha lang supply ng fingerlings ngayon kasi dahil sa di lang pagkakuha ng oo ma'am, yun lang talaga. Kasi yung mga iba, may maliit, may malaki, depende po sa size. Batid ng Samahang Magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA ang pagbaba sa supply ng bangus fingerlings. Epekto ito ng pananalasa ng mga nagdaang bagyo noong Hulyo. Nakaapekto rin sa pagbaba ng supply ang insidente ng fish kill sa ilang palaisdaan sa Pangasinan. Naging pahirapan ng pag-replenish o restocking dahil sumabay rin ang kawalan ng imported na supply ng bangus fry mula sa Indonesia dahil sa malamig na panahon sa bansa. We're constantly in coordination with our BIFA Regional para ma-augment itong pagka-deplete ng ating resources for fingerlings. No? So, may mga plano ang DA and BIFAR na paano natin susolusyonan itong medyo bagyong pagbaba ng supply ng fingerlings natin.
Inaasahan na sa unang quarter ng 2026, mararamdaman ang epekto ng manipis sa supply ng bangus fingerlings ngayon. Pero wala naman daw nakikitang problema rito ang SAMAPA dahil makatutulong daw ang pagdating sa bansa ng aquaculture product para mapatatag ang supply ng isda sa merkado. Pagpasok naman ng Oktubre hanggang Nobyembre ay magiging stable ng supply ng bangus fingerlings dahil magsisimula nang dumating ang mga bangus fry mula sa Indonesia. Chris, ngayong last week ng September ay inaasahang darating na yung mga bangus fry na mula sa Indonesia. Pagpasok naman ng October ay magsisimula ng makapag-replenish o makapag-restock ng bangus fingerlings sa iba't ibang panig ng bansa. Samantala, Chris, bilang assistance naman na ginagawa ng SAMAPA doon sa mga affected na mga bangus growers, ganun din doon sa mga caretakers ng mga fish pond. Simula pa noong buwan ng Hulyo, noong kasagsagan na sunod-sunod yung naranasang mga bagyo na sinundan pa ng habagat, ay tuloy-tuloy na yung ginagawa ng SAMAPA na pagbibigay ng tulong sa lahat ng mga bangus growers sa probinsya ng Pangasinan. Actually, hindi lamang yung mga bangus grower o yung mga bangus operator, kundi maging yung mga caretaker sa mga fish pond at maging sa kanilang mga pamilya ay nabibigyan sila ng tulong mula sa SAMAPA para mabigyan naman daw kahit paano ng tulong o help yung mga bangus growers na affected sa probinsya ng Pangasinan. Samantala, Chris, sa ngayon ay nasa 180 hanggang 210 ang presyo sa kada kilo ng bangus sa iba't ibang pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Actually, ayon sa SAMAPA, ngayon daw ay nagkakaroon na ng bahagyang pagtaas doon sa supply, especially nagkakaroon na nga ng harvesting sa bahagi ng Bugalyon, Lingayen at maging sa ilang bahagi naman ng Western Pangasinan. And kung ikukumpara yung presyo ng bangus noong nakaraang mga buwan, partikular nung Hulyo at ng Agosto, ay medyo bumaba naman yung presyo ngayon ng bangus ng 10 hanggang 15 pesos per kilo. At yung supply, Chris, for months, tiniyak ng SAMAPA na magiging sapat yung supply ng bangus sa merkado. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, MGB Cordillera pansamantalang ipinatigil ang operasyon ng small-scale mining dahil sa banta ng bagyong Nando. Narito ang report. Hindi pa man nararamdaman ang epekto ng bagyong Nando. Naglabasan ng abiso ang Mines and Geosciences Bureau sa Cordillera na tigil munang operasyon ng lahat ng small-scale mining operators sa rehiyon. Hakbang ito ng otoridad para sa kaligtasan ng mga minero. Posible kasing makaranas ng pagguho dahil sa mga pag-uulang dala ng bagyo. Ipine-present po natin yung mga possible na areas na na magkakaroon ng landslide and flood. And nandun na din po yung mga PDRRMOs, MDRRMOs. Nakikipag-ugnayan na rin ang Office of the Civil Defense sa mga LGU para kausapin ng mga mining operator. During inclement weather, iwasan po muna natin yung mga small-scale mining. Sa Itogon, Benguet, mahigit 4,000 ang mga minero na araw-araw pumapasok sa mga tunnel para magsagawa ng pagmimina. Noong Miyerkules pa lang, inabisuhan na silang huwag munang pumasok sa mga tunnel. Kinausap na rin ng mga opisyal ng barangay para i-monitor ang mga minero sa kanilang lugar. Aminado ang MDRRMO sa Itogon na sa dami ng minero sa bayan ay nagiging pahirapan ang kanilang monitoring sa mga minero. Sa mga small scale na wala munang papasok yung mga minero, walang papasok sa mga tunnel nila. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Niyanig ng magnitude 5.5 na lindol ang bahagi ng Luna, La Union mag-alas 4 ng madaling araw kanina. Tectonic ang origin ng lindol na naramdaman din sa ilang bahagi ng Pangasinan, Baguio City, Ilocos Sur, Mountain Province, Ilocos Norte at Cagayan. Naramdaman din ang lindol sa Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac at Zambales. Wala namang naiulat na napinsala ang lindol. Nakapagtala na ang PHIVOLCS ng 5 aftershocks ng lindol sa parehong bayan ng Luna sa La Union. Maswerteng nasagip ang 4 na mangingisda na luna ng lumubog na bangka sa dagat sa bayan ng Dilasag, Aurora. 10 oras daw silang nagpalutang-lutang sa dagat bago nasagip ng mga kapwa mangingisdang napadaan sa kanila dakong alas 8 ng umaga noong Miyerkules. Pawang residente ng Barangay Paltik sa bayan ng Dingalan ang mga nasagip na mangingisda dakong alas 10 ng gabi noong Martes. Nang biglang tumaas at lumaki ang mga alon habang sila ay nasa laot na naging dahilan ng paglubog ng kanilang bangka. Sa ngayon, nagpapahinga na ang 4 at
nakatakda ng ibalik sa kani-kanilang pamilya sa bayan ng Dingalan. Dalawang bagong silang na sanggol ang natagpuan sa palayan sa Lagangilang, Abra at Tabuk City, Kalinga. Tutukan sa report ni CJ Turida. Isang bagong silang na lalaking sanggol ang nakita ng isang concerned citizen sa barangay Agat, Lagangilang, Abra umaga noong Miyerkules. Batay sa kanyang salaysay sa PNP, naglalakad siya kasama ang alagang aso nang makarinig ng iyak ng sanggol. Sinundan ang tunog na nanggaling sa palayan, saka nag-report sa otoridad. Natagpuan ng baby boy na walang saplot kasama ang inunan o placenta. Dinala sa ospital ang sanggol para mamonitor ang kalusugan. Iniimbestigahan na ng otoridad ang insidente. Umaga noong Linggo, isang bagong silang din na babaeng sanggol ang nakita sa gilid ng kalsada sa bahagi ng Lower Ipil, Tabuk City, Kalinga. Nakita ito ng isang van driver at kanyang pasahero nang pumarada sila sa naturang lugar. Binalot ng tela ang sanggol. Dinala sa ospital ang sanggol upang maalagaan. Nag-iimbestiga na rin ang otoridad upang matukoy kung sino ang nag-iwan ng sanggol sa lugar. CJ Torida, One North, Central Luzon. Pinatawan ng preventive suspension ng Office of the Ombudsman ang 16 na tauhan ng Department of Public Works and Highways sa Bulacan 1st District. Kaugnayan sa flood control projects sa kanilang distrito na natuklasang ghost o substandard. Ayon sa Office of the Ombudsman, pinagbasehan nila ang mga reklamong kriminal na isinampa ni DPWH Secretary Vince Dizon, pati na ang mga fraud audit report na isinumite ng Commission on Audit. Halos 390 million pesos ang halaga ng mga naturang maanumalyang proyekto. Hindi nilabas ng Office of the Ombudsman ang pangalan ng mga DPWH personnel na sinuspindi. Samantala, pansamantalang mawawala ng supply ng kuryente bukas, September 20, 2025 sa ilang bayan sa Pangasinan. Kabilang dyan ang buong bayan ng Bugalyon, Mga Tarem, Aguilar at ilang bahagi ng Urbis Tondo. Sa inilabas na abiso ng NGCP, magsisimula ito alas 6:15 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ito upang bigyang daan ang reconductoring sa bahagi ng Labrador-Kibaol 69 kV line. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mahigit 2.9 million pesos na halaga ng iligal na droga na kumpiska sa magkakahiwalay na anti-illegal drugs operation sa Cordillera Region. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Turida. Umabot sa mahigit 2.9 million pesos na halaga ng iligal na droga ang nakumpiska sa magkakahiwalay na operasyon ng Police Regional Office Cordillera sa mga lalawigan ng Benguet at Kalinga. Sa Bakun at Kibungan, Benguet, nadiskubre sa isang plantasyon ang 7,450 fully grown marijuana plants na may tinatayang mahigit 1.5 million pesos na halaga. Sa Tinglayan, Kalinga, sinunog ng mga operatiba ang mahigit 7,000 fully grown marijuana plants na nagkakahalaga ng 1.4 million pesos. Walang nahuling cultivators. Patuloy ang investigasyon ng mga autoridad. Isang high-value target drug personality ang inaresto ng PIDEA at PNP sa kanilang bypass operation sa Barangay San Vicente West sa Urdaneta City, Pangasinan mag-aalas 10 ng gabi noong Martes. Kinilala ng autoridad ang suspect sa alias Aki, 26 anyos, residente ng nabanggit na lugar. Nakuha sa operasyon ng 75 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 510,000 pesos. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang suspect.
Arestado ang 25 anyos na babae sa bypass operation ng PIDEA at PNP sa Barangay Mayombo, Dagupan City pasado 1:00 ng madaling araw kahapon. Kinilala ang suspect sa alias Amara, Tubong Lanao del Sur at itinuturing na high-value target drug personality. Nakumpiska sa operasyon ng 85 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 600,000 pesos. Mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect na wala pang pahayag. CJ Torida, One North, Central Luzon. Dam na Malaparaiso ang tanawin, patok na pasyalan sa Carasi, Ilocos Norte. Ating pasyalan sa report. Patok na pasyalan ang Sabo Dam sa Carasi, Ilocos Norte. Malaparaiso kasi ang tanawin at agaw pansin ang malakurtinang tubig. Perfect view ang lunti ang mga puno at preskong hangin ang malalanghap. May hanging bridge bang pwedeng masubukan para sa river crossing adventure. May picnic area rin sa lugar. Malapit lang ito sa bayan at madaling puntahan. Dinarayo rin ang Sentinel View Deck sa Claveria, Cagayan. Tanaw rito ang beach na may mga nakapaligid na bundok at rock formations. Malinaw ang tubig kung trip maligo na tiyak mare-rejuvenate sa malamig na tubig. Masisilayan din ang Calayan Island. May bangkang masasakyan kung trip mamasyal sa dagat. Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Masayang ibinahagi ng fur mom mula Santa Cruz, Ilocos Sur ang video nila ng kanyang alagang Shih Tzu na si Sky. Abay may pasinging session ng mag-amo sa kantang If You're Happy and You Know It ng dalawa. Ramdam ang nag-uumapaw na kasiyahan ni Sky. Dahil nga Burmans na at nalalapit na ang Kapaskuhan, mapapa-awu ka talaga sa kakulitan at kakwitan sa Pitch Perfect ni Sky. Mga kapuso, 97 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North, Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.